mabuti. Jesus, ikaw ay mabuti. Sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Tapat ka ng tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Papasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang, sa biyaya mo lamang, ako namumulay, Panginoon. Sa biyaya mo lamang, ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang, ako kumakati. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Minsan pa, let's sing. Jesus, ikaw ay mabuti. Jesus, ikaw ay mabuti. Sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Salamat, Panginoon. Tapat ka ng tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang,
sa iyong biyaya lamang, O God. Kaya patuloy at pagpakailanman kami magpupuri sa iyo, aming Diyos. Woo! Let's sing pagpupuri, pagsamba. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa iyo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Hallelujah! Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Isa pa, pagpupuri, pagsamba. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Yes, O God. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aming sasambahin. Come on, church! Hallelujah! Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Hallelujah! Minsan pa, pagpupuri, pagsamba. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Hallelujah! Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Salamat, Panginoon. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aming sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa Hallelujah! Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aming sasambahin, ika'y aming sasambahin. Ngalan mo'y sasambitin. Jesus! Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa amin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aming sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Jesus Christ, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa amin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan ka, Panginoon. Pasasalamatan magpakailanman. Sa'yo lamang at pasasalamat, Panginoon, at ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Hallelujah! We praise you, O God. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan. Ikaw ang Diyos na kamangha-mangha at dakila na kumikilos sa aming buhay. Salamat dahil meron kaming katulad mo, Panginoon. Diyos na hindi maikukumpara sa kahit anumang bagay o kahit kanino man, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, minsan pa sa oras na ito, sa buhay na ito, Lord God, na binigay mo at pagkakataon upang kami manahin
Salamat sa iyong habag, salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Tunay wala na kaming hahanapin pa. Dahil sa iyo lahat, namin ito masusumpungan, Lord God. Kaya Panginoon, sa oras na ito, patuloy na gamitin mo ang buhay na ito upang maging daluyan ng pagpupuri at pagsamba sa iyo lamang, aming Diyos. Hallelujah. Praise you. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka. Nararapat ka sa papuri. Luwalhati. Come on, church. Jesus, ika'y kamilain. Magpakailanman. Nararapat ka sa papuri.
pangalan, lahat ng labi ay magsasabi na ikaw ay Diyos. Hallelujah. Lord, we worship you, O God, in this place. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, at higit sa lahat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, muli kami ay idinako mo sa lugar na ito upang ikaw ay aming purihin, sambahin at dakilain. Tunay nga po, Panginoon, karapat dapat kang purihin at sambahin ng aming po mga buhay. O salamat, dahil sa iyong pangalan, kami ay naligtas. Dahil walang ibang pangalan na isinulat sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan mo lamang, aming Panginoong Jesucristo. Sa umagang ito po, Panginoon, muli kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Ama, patuloy po namin inaamin na kung kami ay hiwalay sa iyo, wala nga kaming magagawa. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, muli amin pong inilalagak ang aming mga buhay sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na muli kang mangusap sa bawat isa po sa amin. Hayaan mo ng mga salita mo ang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan, magbigay sa amin ng pag-asa, at higit sa lahat, Panginoon, magbigay sa amin ng buhay at ikatatatag at ikakatibay ng aming pananampalataya. Kaya sa oras na ito, O Diyos, dalangin ko na ang bawat isang idinako mo sa lugar na ito, patuloy kang mangusap sa bawat isa. At dalangin ko rin po, Panginoon, na pagpalain mo ang kanilang buhay. Kung ano ang kanilang sitwasyon nung sila ay pumunta sa lugar na ito, sila ay aalis sa lugar na ito na binago mo ang kanilang kalalagayan, na binago mo ang kanilang buhay, na binago mo ang kanilang sitwasyon. Dahil ikaw ang Diyos na nagbabago ng buhay at ikaw ang Diyos na nagbabago ng lahat ng bagay. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito ang aming samot dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Lahat ng oras na ating pong ilalagak at gagamitin tuwing araw po ng linggo sa lugar na ito, walang ibang makikinabang nito kundi ang bawat isa po sa atin. Amen? So sa oras na ito, ihanda po natin ang ating po mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating po Panginoon. Dahil po ang salita ng Diyos, ito po ay napakahalaga sa ating po mga buhay. Ang salita ng Diyos, ito ang nagpapatibay at nagpapatatag ng ating pong pananampalataya. At higit sa lahat, ang salita ng Diyos, ito ang magtuturo sa atin kung anong klaseng buhay ang ating lalakaran at tatahakin habang tayo po ay nandito sa ibabaw ng lupa. Noong nakaraang linggo po, ang nagbahagi ng salita ng Diyos sa inyo ay walang iba kundi si Sister Precious, dahil po ang inyo pong pastor ay naimbitahan sa isa pong anibersaryo ng isang church doon po sa Maturanok, Gimba, Nueva Ecija. At sa umagang ito, nais ko pong buksan po natin ang ating po mga banal na kasulatan sa aklat po ng Ephesians chapter 4, beginning verse 21 up to verse 24. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, handa ka na ba na makinig ng salita ng Diyos? So Ephesians chapter 4 verse 21 to 24. Sabi ganoon ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, "Since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him, through all your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception." In verse 23, "Instead,
let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Ulitin ko po. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Sa Tagalog, sabing ganoon, Efeso, Kabanatang 4, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Meron pong isang katotohanan na dapat po nating maunawaan sa ating po mga buhay bilang mga mananampalataya at tagasunod ng ating pong Panginoon. Ano yung katotohanan na yon? That our God is a God of transformation. Sabihin mo sa iyong katabi, our God is a God of transformation. So, not only our God is a God of transformation, siya rin ang Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. Ulitin ko, siya rin ang Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. Na hindi kayang gawin ng kanyang kapwa o ng kanyang sarili, pero ang Diyos na siyang lumalang sa bawat isa sa atin, ang merong kakayanan lamang at kapangyarihan to change our lives. Amen? Upang baguhin ang ating pong mga buhay. At ang lahat ng tao ay kailangang maranasan yung ganyang pagkilos at paggalaw ng Diyos sa ating pong mga buhay. Na ang bawat isa ay kailangang magkaroon ng tinatawag na transformation sa kanyang pong buhay. Na hindi lamang basta tinanggap niya si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, bagkus kailangan makita sa kanya yung isang buhay na binago talaga ng ating pong Panginoon. At dahil po merong Diyos na nagbabago ng buhay at isa na po tayo doon na nakaranas na tayo ay pinagkalooban ng binagong buhay ng Diyos, so ano ang dapat natin gawin? Kailangan po natin magpasalamat sa Kanya. We need to be thankful to Him. No? Dahil nga po, ang buhay po natin na dati ay ang pangit pero inayos at binago ng ating pong Panginoon. Dahil ang katotohanan, our God is the ultimate transformer. Amen? Kung meron po tayong napanood na isang pelikula na tinatawag na Transformer, di ba, yung mga bida sa pelikulang Transformer na yon, mula simula ba ng kwento ng pelikulang yon, ang kanilang buhay at ang kanilang itsura ay nanatiling ganun ba? Hindi. Nagkaroon ng sinatawag na transformation. Lalong-lalo na pag sa panahon na kailangan nilang mag-transform upang magamit nila yung kapangyarihan at yung lakas na meron po sila upang sila ay magtagumpay doon sa kanilang pakikipagbaka at pakikipaglaban sa kanilang mga kaaway. Sa buhay din po natin as a followers of Jesus, kailangan po natin ng tinatawag na binagong buhay. Dahil pag ang buhay po natin ay hindi po nabago, hindi po transform yung buhay po natin, hindi po tayo magtatagumpay sa buhay na meron po tayo, lalo-lalo na pag ang kaaway, ang dyablo, ay kumilos at gumalaw sa ating pong mga buhay. Hindi po tayo magtatagumpay. Pero ang isang buhay na binago ng Diyos,
Isang buhay na inayos at binigyan ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Ano man ang gawin ng kaaway, hindi siya mananaig sa buhay po natin pagkos tayo ay laging magtatagumpay. Amen? Bakit? Dahil kay Kristo, dahil yung buhay na isinubo kay Kristo, dahil yung buhay na binago ni Kristo, dahil yung buhay na inayos ni Kristo ay isang buhay na higit pa sa mananagumpay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Para maunawaan po natin yung pag-aaral po natin sa umagang ito dahil ang pamagat ng ating pong pag-aaral sa umagang ito is a transformed lives. Amen? Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang transformation? Ang biblical na kahulugan po ng salitang transformation is the spirit-driven process of being inwardly and outwardly conformed into the image of Christ. Ulitin ko. It is the spirit-driven process of being inwardly and outwardly conformed into the image of Christ. So, ang isang binagong buhay ay hindi lamang nagkaroon ng makeover. Nakagaya po ng mga sumasali sa kompetisyon, sa paligsahan, sa pagandahan, na kailangan nilang magkaroon ng tinatawag na makeover. No, kailangan nila maglagay ng makeup, ng ano pa mang mga bagay para gumanda ang kanilang itsura. Pero sa isang mananampalataya, kailangan po ay merong tinatawag na spirit-led process inwardly and outwardly. And ito po ay ayon sa wangis ng ating pong Panginoong Jesucristo. So conforming to the image of Christ, moving from one degree of glory to another. Amen? Ibig sabihin, pag ikaw ay nagsuko ng buhay sa ating Panginoon, at yung buhay mo ay binago ng Diyos, hindi po yan mananatiling stagnant. Hindi mananatiling bonsai po yan. Amen? Kundi from one glory to another. Kaya nga, ang buhay po natin from glory to glory, from victory to victory. Hindi pwedeng kung ano ka, nung isinuko mo ang buhay mo sa Diyos, at ikaw ay dumadalo ng gawain, paglipas ng maraming mga taong, ganun pa rin ang buhay mo. Hindi po pwede. Kailangan meron pong nangyayaring pagbabago from glory to another glory. Amen? So, dapat maunawa po natin na ang Diyos ay kumikilos at gumagalaw in our inside and outside. At itong buhay na ito dapat ay spirit-driven process. Amen? Na pag ikaw ay nagsuko na ng buhay sa ating Panginoon, dapat hindi ka na namumuhay ayon sa gawa ng laman, kundi ayon na sa leading ng banal na Espiritu ng Diyos. At yung spirit-driven process na ito ay hindi po madali. Hindi po ito nakukuha ng overnight. No? Hindi rin ito nakukuha ng isang linggo, ng isang buwan, o ng isang taon. Kundi tuloy-tuloy yung proseso na pagdadaanan po natin hanggat ang bawat isa po sa atin ay mamuhay ayon sa kalwalatian at sa kabanalan ng ating pong Panginoon. At ang Greek word po ng word na transformation ay tinatawag na metamorpho. At dito nagmula ang salitang metamorphosis. Amen? So,
Transformation means to change form. Sino dito yung nung sila ay nag-aral ay pinag-aralan nila kung saan nagmula ang paru-paro o butterfly? Amen? Saan ba nagmula ang paru-paro? Paano siya naging paru-paro? Pag-usapan po natin sa susunod na linggo. Amen? So, transformation means to change form, to undergo a complete change in nature, in condition, or appearance. So, pag ang isang tao na nagsuko ng buhay sa ating pong Panginoon, kailangan talaga ay meron po siyang pagdaanan na mag-undergo siya ng tinatawag na complete change in nature. From Adamic nature to new creation. From a sinful nature to a new creation. Kaya nga, nung nakaraang Sabado, paalala ko lang sa mga kapatiran po natin, meron pong 24 na katao na nag-undergo po ng water baptism. At ipinaliwanag natin doon na yung water baptism na kanilang pinagdaanan ay is a declaration na talagang tinatalikuran na nila ang gawa ng mundo at sila ay lubusan ng susunod sa ating Panginoon at mamumuhay ng kalugod-lugod at kaaya-aya sa Diyos. At alam niyo ba na nung early church ay matindi ang naging epekto sa buhay ng mga mananampalataya nung sila po ay naghintay at sumunod doon sa sinabi ng ating pong Panginoong Jesucristo. Dumating yung time na si Jesus ay nagsabi sa kanyang mga alagad na malapit na siyang pumunta sa Ama. At iiwanan na niya ang kanyang mga alagad. At nung sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito, ang mga alagad ay nalungkot at natakot. Pero meron sinabi si Jesus sa kanila. Sabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa at ipapadala ko ang banal na Espiritu at siya ang magiging kasama nyo at magiging katuwang nyo. At sabi ni Jesus ay hintayin nyo ang pagdating ng banal na Espiritu. So, to cut the story short, si Jesus dumating na yung oras upang siya ay umakyat na papunta sa Ama. At naiwan ang mga alagad. Pero hindi makalimutan ng mga alagad ang sinabi ni Jesus. Sila ay naghintay, nagsama-sama. Araw-araw sila ay nagsasama-sama. Nananalangin, nag-aawitan, nagpupuri, pinagsasaluhan ang salita ng Diyos. At isang araw, habang sila po ay nagsasama-sama sa upper room, biglang merong nangyari sa kanila. Dahil biglang bumaba ang kapangyarihan ng Diyos sa kanila. At nung sila ay binabaan ng kapangyarihan ng Diyos, itong mga alagad, lahat ng mga followers ni Jesus ng mga oras na yon, merong nangyaring kakaiba sa kanilang buhay. Merong transformation na nangyari sa kanilang buhay. Na dati sila ay malungkot na malungkot dahil wala na si Jesus. Dati sila ay takot na takot dahil wala na si Jesus. Dahil baka isusunod sila na sila'y huhulihin at ikukulong at papatayin dahil sa mabuting balita. At kilalang-kilala sila na sila ay tagasunod ni Jesus. Pero merong isang individual ang kanyang pangalan ay si Pedro. Dahil sa tindi ng pagbaba ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay, merong nangyaring pagbabago sa kanyang buhay na yung Pedro na matatakutin, yung Pedro na itinatuwa niya si Jesus ng 3 beses ay nagbago. Merong nangyari sa kanyang buhay. Ano ang nangyari kay Pedro ng mga oras na yon? After na siya ay mababaan ng kapangyarihan ng Diyos,
siya ay tumayo doon sa isang kalsada na napakaraming mga tao at kanyang ibinahagi ang paghahari ng Diyos at sinabi niya, no, na sila, itong mga hintil na ito, itong mga Hudyong ito, sila ang naging dahilan upang si Jesus ay mabako sa krus at mamatay. At sabi pa ni Pedro, para kayo ay maligtas, kailangan niyong magsisi sa inyong mga kasalanan. To be able for you to be saved, you need to repent and be baptized. At alam niyo, dahil sa pangungusap at pangangaral na yon ni Pedro with power and authority, sabi po ng banal na kasulatan, 3,000 people added into the kingdom of God. Ibig sabihin, sa isang preaching ni Pedro, 3,000 ang tumanggap kay Kristo, 3,000 tao ang nagsuko ng buhay kay Kristo at willing na sumunod kay Kristo. At alam niyo po, hindi doon natapos ang buhay ng 3,000 taong ito. Yung iba, kung saan napunta. Pero merong kakaibang nangyari sa buhay ng mga 3,000 taong ito na nagsuko ng buhay kay Kristo, na nakaranas ng pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay, na willing na sumunod at maglingkod sa ating pong Panginoon. At alam niyo po, hindi po sila nanatili na ganun-ganun na lamang. Hindi po sila nanatili na basta tinanggap na lamang nila si Kristo sa kanilang buhay at isinuko nila ang kanilang buhay kay Kristo. Dahil sabi ko kanina, ang sino mang tao na nagsuko ng buhay kay Kristo, na willing sumunod sa ating pong Panginoon at tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, sigurado ang kanyang buhay ay kailangan ang buhay niya ay nabago. Amen? Dapat ang kanyang buhay ay nabago. Maliwanag ang sabi ng banal na kasulatan, 2 Corinthians 5:17, na ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay bago na nilalang, wala nang dating pagkatao sapagkat siya ay bago na. Okay? In Acts chapter 2, verse 44 up to verse 47, merong kakaibang nangyari sa mga tao ito. Itong 3,000 na tao ito na nagsuko ng buhay kay Kristo. At ito ang kanilang ginawa. Hindi lamang basta sinabi lang, ay, born again ako. Ay, tinanggap ko na si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ano ang nangyari sa kanila? After na sila ay nagsuko ng buhay kay Kristo at meron silang naranasang kakaiba, naranasan nilang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Verse 42 ng Acts chapter 2. Sabi niya noon, they devoted themselves from the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. And then sumunod na talata, sabi nga nun, everyone was filled with awe. Yung word na awe dyan ay fear. At the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold their property and possession to give to anyone who had in need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Sa Tagalog, ano sabi po dyan? Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid.
magsasalo-salo sa pagkain ng tinapay, at pang-apat, manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arihan ay itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arihan at ang pinagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. And lastly, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulukdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Itong pangyayari ito sa talatang ito po ay resulta matapos ang kanyang alagad na walang iba ay si Pedro ay nakaranas ng tinatawag na upper room experience. Nagkaroon sila ng encounter sa Panginoon. Nagkaroon sila ng encounter sa kapangyarihan at sa banal na Espiritu ng Diyos. Ano ang naging resulta sa buhay ng mga taong ito matapos na sila po? They devoted themselves in the apostles' teaching. They devoted themselves into fellowship. They devoted themselves to the breaking of bread. They devoted themselves unto prayers. Ano ang naging resulta sa kanilang buhay? Tanong ko po sa bawat isa. Ano po ang naging resulta sa buhay po natin tuwing araw ng linggo tayo ay pumupunta po dito? Ano ang naging resulta sa ating pong buhay na tayo ay dumadalo at nakikibahagi sa ating mga life group, sa fellowship? Ano ang naging resulta sa buhay po natin pag tayo ay nakikibahagi at dumadalo sa prayer meeting, online man o face-to-face? Ano ang naging epekto nito sa buhay po natin? Meron na po bang naging epekto? Sa pagdalo na lang po natin tuwing araw po ng linggo, meron bang epekto ito sa buhay po natin? Meron bang naging resulta? Meron bang naging positibong resulta sa buhay po natin? O para bagang walang nangyari? Pero sa mga taong ito, noong early church, yung naging bunga ng pagbabahagi ni Pedro ng salita ng Diyos, hindi sila nanatiling tumanggap lang kay Kristo. Kaya merong pagbabago sa kanila because they devoted themselves into the apostles' teaching. Hindi magtuloy-tuloy yung pagbabago ng buhay po natin. Hindi natin mauunawaan yung kalugod-lugod na pamumuhay at hindi natin malalakaran yung tamang daanan hanggat hindi po tayo naglalaan ng oras sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kailangan po natin. Hindi sapat na ikaw ay nagbabasa lamang. Hindi sapat, kapatid, na ikaw ay nananalangin lamang. Kailangan natin ng patuloy ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga merong mga tinawag at pinili ng Diyos na mga tagapangarap, na mga preacher, na mga layman, na mga pastor, mga evangelista, o ano pa man ang kanilang designation, basta sila ay tinawag at pinili ng Diyos para ibahagi ang mabuting balita. We need to open our ears, we need to open our hearts to listen and to receive the Word of God. Amen? Dahil walang ibang makikinabang
at walang ibang tatanggap ng resulta ng salita ng Diyos kundi ikaw at ako. Hindi yung kasama mo sa bahay na wala po dito, kundi ikaw at ako. Amen? So ano po ang nangyari sa kanila? After they devoted themselves into the apostles' teaching, to fellowship, breaking of bread, and to prayers. Una na nangyari sa kanila. Naghari sa lahat ang takot. Alam niyo ba, pagpatuloy po nating napapakinggan ang salita ng Diyos at nauunawaan natin ang katotohanan at nalalaman na natin ang tama at mali, nagkakaroon na tayo ng takot sa Diyos at nagkakaroon na tayo ng takot na gumawa ng masama. Amen? At hindi lamang yun. Sila ay nagkaroon ng takot dahil nakita nila mismo, naranasan nila mismo, na-witness nila mismo yung mga kahangahangang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. The word fear na ginamit po dito ay yung tinatawag na reverence o respect and honor. Dumaloy yung spirit of reverence sa bawat isa. Reverence to who? To our Lord. Kapatid, nung lumang tipan, kahit napakasamang hari, pag kanilang na-witness ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga alagad, ano ang nararanasan at anong nagiging response ng mga wicked leaders o wicked kings? Ano ang kanilang response? Nagkakaroon sila ng reverence. Nagkakaroon sila ng respect and honor to the living God. Ganon din po sa ating po mga buhay. Habang tayo ay nagpapatuloy, lumalalim, at willing po tayong dumaan sa proseso na gagawin ng Diyos sa ating buhay, hanggat ang bawat isa ay marating po natin yung kaganapan ng transformation na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag na reverence sa Kanya. Tayo nagkakaroon ng respect and honor sa Kanya. Kaya nga tuwing tayo pumupunta dito, tuwing tayo ay nagpupuri, sumasamba sa Diyos, we give our respect and honor and reverence unto Him. Kapatid, kung paano mo iginagalang, kung paano mo nire-respeto ang iyong tatay, ang iyong nanay, ang iyong magulang, kapatid, mahigit pa doon ang ating gagawin pag tayo ay nakaharap na sa Diyos ng mga Diyos, sa Hari ng mga Hari, ang Diyos na pwedeng magbago ng ating buhay. Amen. Kaya nga pag nagpupunta tayo po dito, dapat hindi tayo nagpipilitan. Pag nagpupunta po tayo dito, kailangan handa yung puso natin. Pupunta ako dahil haharap ako sa Hari ng mga Hari, sa Diyos ng mga Diyos, sa Diyos na kaya magbago ng aking buhay, sa Diyos na pwedeng magpagaling ng aking sakit at karamdaman, sa Diyos na pwedeng magbigay sa akin ng kapayapaan, sa Diyos na pwedeng magligtas ng aking buhay, sa Diyos na pwedeng magbigay sa akin ng katagumpayan. That's why we need to give our respect, honor, and reverence unto Him. Dahil naghari ang takot sa kanila, and they started to give reverence, respect, and honor to the King of Kings. Ano naging resulta? They delight in His words. Psalms 112 verse 1.
Ano sabi ng salita ng Diyos? Praise the Lord! Blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in His commandments. Blessed is the man. Mapalad daw ang tao. Ano raw? Who fears God, who delights in His commands. Nang nais ang nasa lagi ng taong yan na mayroong takot sa Diyos ay makasunod sa kalooban at sa salita ng Diyos. Kaya nga, alam ng mga taong ito kung gaano kaimportante na sila'y maglaan ng oras na makinig, mag-aral ng salita ng Diyos. Pangalawa na nangyari sa kanila, when they devoted themselves in the apostles' teaching, into fellowship, breaking of bread, and unto prayer. Sila ay nagsasama. Sama ang lahat ng mga sumasampalataya. Ibig sabihin, all the believers, they always gathers together. Ibig sabihin, sila'y naglalaan ng oras sa tinatawag na gathering or fellowship. Alam niyo ho ba na hindi tayo idinisenyo ng Diyos na ikaw ay nag-iisa? Hindi ka lalago kung ikaw ay nag-iisa. Kailangan mo ang kapwa mananampalataya. So anong nangyari sa kanila? They spent time to each other through fellowship. Because they spend time to each other, all the believers have in one common. Tingnan niyo ba, pag lagi silang nagsasama-sama, pag lagi silang mayroong fellowship, darating ang panahon, yung mga tao na yan, iisa na ang vision, iisa na ang paniniwala, iisa na ang desisyon na ginagawa. Tingnan mo ang mag-asawa na laging magkasama. Amen? Darating ang panahon, dahil yung pagsasama nila, yung relasyon nila, talagang matibay na, malalim na, no? Meron na silang one common denominator na sa kanilang bubuhay, sa kanilang relasyon. So dahil meron pagsasama, and all the believers have one in common. Sabi nga doon sa Greek word ng mga tao nagsasama-sama, that they have in one common. Ang ibig sabihin po nito ay koinonia. Amen? Nang ibig sabihin ay fellowship. Malalim na ugnayan. Hindi lamang basta may fellowship, kundi malalim na yung ugnayan sa isa't isa. Yun yung tinatawag na koinonia. Pagkakaisa. Walang hidwaan. Walang kanya-kanya. Kaya nga, one in common. At pagtutulungan ng mga sumasampalataya kay Kristo. Wala na dito yung makasarili. Yung ako lang. Ako lang. Wala na yun. So, the word koinonia sa English ay fellowship. Pero sa Tagalog, malalim na ugnayan. No? At dapat nagkakaisa at nagtutulungan sa mga sumasampalataya kay Kristo. Pangatlo, ano ang nangyayari sa kanila? Ipinagbili ang kanilang mga ari-arian. Bakit kailangan nila pagbili? Dahil hindi na nila inari
na yung mga bagay na meron po sila ay sa kanila lang. At kailangan nilang ipagbili o ibenta yung kanilang ari-arian para ano? Yung magiging proceed nung kanilang pinagbentahan ng kanilang ari-arian ay maitulong sa kanilang mga kapatiran o sa kanilang kapwa na merong pangangailangan. Ito ang naging epekto sa kanila. Kaya ako po'y naniniwala kung nung hindi ka pa nakakilala at hindi ka pa kinatagpo ng Diyos at wala ka pang karanasan sa ating pong Panginoon at ikaw ay madamot, makasarili, kapatid, pag na-born again ka, hindi lamang yung isipan mo, yung puso mo ang na-born again, kundi pati yung bulsa mo ay maboborn again. Amen? Kaya saludo po ako, masaya ang puso ko sa mga taong matulungin at hindi madami. Dahil ang prinsipyo ng Diyos, tandaan po natin ang prinsipyo ng Diyos. It's better to give than to receive. At ano bang prinsipyo ng Diyos? Kung ano ang itinanim, yun ang ani. Hindi namin pwedeng baliin po yan. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, born again ka na. Hindi ka na kuripot. Hindi ka na madamot. Amen? Pang-apat, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo. Pakinggan nyo, ha? Nung isinuko nila ang kanilang buhay kay Kristo, at naranasan nila ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay, sabi mo ng Biblia, araw-araw sila ay nagkakatipon-tipon sa templo. They gathered together every day in the temple courts. Araw-araw. Hindi man sinabi ito kung umaga, tanghali, gabi, basta importante, araw-araw they gathered together in the temple courts. Tayo, ang hinihingi lang sa atin, once a week, pero minsan nag-a-absent pa tayo. Minsan wala ka pang gana pagdating ng araw ng linggo. Ang mga to, araw-araw. Kung hindi man natin kaya itong ginawa ng mga tao ito, I encourage everyone, pag sikapan natin, ipanalangin natin sa Diyos na bigyan tayo ng desire, bigyan tayo ng biyaya na tuwing araw ng linggo, wala tayong ibang uunahin kundi ang Diyos. Amen? Panglima, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Nung pinag-aralan ko po ito, maraming ibig sabihin nito. Pwedeng sila ay nagsasama-sama, silang mga mananampalataya. Hindi naman ibig sabihin, lahat ng buong member ng East Church, tawagin mo sa bahay mo at magkainan kayo. Basta importante, meron dalawa o higit sa dalawa na nagkatipon alang-alang kay Kristo. Ano man ang mapagsaluhan nyo, eating fellowship man yan, o Bible study man yan, sharing ng word o sharing ng kabutihan ng Diyos, go for it! Basta lahat ng ginagawa natin ay ginagawa natin dahil sa Diyos. At sabi nga noon, when they come together,
Ano? Sa bawat tahanan, they come together na masaya at malinis ang kalooban. Hindi yung nagpipilitan, nakasimangot, imbes na ma-encourage yung mga kasama mo na madadatnan mo doon, baka mahawa pa sa iyo. Amen? Kailangan excited. Pag sinabing, sister, araw ng Miyerkules, doon tayo mag-live group sa mga house family, ka na excited. Pag araw ng Huwebes, sister, may live group doon sa Angeles Families, dapat masaya tayo. Doon na sasabihin, sister, mayroon pong live group doon sa Kanlubang, dapat masaya tayo. Wala sa lugar, wala kahit sino yung host, no? Basta importante, when there are 2 or 3 gathered together in His name, dapat maging masaya po tayo. Dahil ang kasama natin, tuwing tayo ay nag-fellowship, ay ang Diyos. Amen? Panghuli, sila ay nagpupuri sa Diyos. Dahil nga meron pong laging pakikinig, pagtanggap ng salita ng Diyos, meron pong fellowship na nangyayari, meron paghahati-hati at pagpira-piraso ng tinapay, may sharing, meron pananalangin na nangyayari, ang naging-resulta? Lagi silang nagpupuri sa Diyos. Alam mo kapatid, ang taong laging laman ng fellowship ng mga magkakapatiran, sigurado ang kanyang puso ay punong-puno ng papuri at salamat sa Diyos. Dahil maririnig mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ni sister o ni brother. So pati ikaw na i-encourage, nagiging excited na gusto mo rin maranasan yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo, sa iyong sitwasyon at sa iyong kalalagayan. At ano naging resulta nung sila lagi nagpupuri at sumasamba sa ating pong Panginoon? Sabi po ng banal na kasulatan sa ating pong binasa, sila ay kinalugdan ng lahat ng tao. Kapatid, ang taong laging nagpupuri sa Diyos, kalulugdan ng mga taong makakita sa iyo. Pero yung laging nakasimangot, malulugod ba yung mga taong makakita sa iyo? Amen? Yung laging ba, Biyernes Santo yung mukha mo? Ha? Malulugod ba yung mga taong makakita sa iyo? Pag-gising mo pa lang sa umaga, nakangiti ka na. Kahit napupungas-pungas ka pa lang, sasabihin ng unang gumising sa iyo, pwede ba timplahan mo ako ng kape? Nakangiti ka pa na. Kanina pa siya gising, ba't hindi siya nagtimpla ng kape? Inintay ka ba? Pasalamat ka, inutusan ka. Amen. Ngiti pa rin, masaya pa rin. Amen. At alam niyo po kung ano naging resulta dahil kinalugdan sila ng maraming mga tao. Sabi gano'n, bawat araw, idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Sabi mo sa iyong katabing kapatid, example ka, modelo ka, asin at ilaw ka. Amen? Malay mo, dahil sa iyong lifestyle, dahil sa iyong buhay, nakaaya-aya at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Kapatid, maraming mga tao na nakapaligid sa iyo ang tumanggap din sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga ng Biblia, let your light shine upon all men. Amen? Para ano? Para makita nila ang kalwalhatian ng Diyos. Tanong, ehemplo ba tayo? Asin at ilaw ba tayo? Kapatid,
Grabe. Grabe ang naging buhay ng mga taong ito. Bunga sila ng isang pangangaral ni Pedro. Pero nung sila ay tumanggap sa ating Panginoon, ang bilis ng nangyaring transformation sa kanilang buhay. At sila rin ay naging kasangkapan upang marami pang mga tao ang maidagdag sa kaharian ng ating pong Panginoon. Amen? Conclusion. The early church was not an extraordinary, perfect group of people. Ulitin ko. The early church was not an extraordinary, perfect group of people. But it was an ordinary church, like us, made extraordinary by the presence of the Holy Spirit through simple devotion. Ulitin ko. The early church was not an extraordinary, perfect group of people, but it was an ordinary church made extraordinary by the presence of the Holy Spirit. Kaya napakahalaga. Yung tayo'y madaluyan, mababahan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Not only by the presence of the Holy Spirit, but by also through simple devotion. Saan mo ba inilalaan ang oras mo at panahon mo? Are you devoted to the Word of God? Bilang takeaways po natin. The church was devoted, not just attending. Ulitin ko. Kung nung early church, the church that they have is a devoted group of people. Hindi lamang isang grupo ng mga mananampalataya na basta maka-attend lang. Community or fellowship over isolation. Kapatid, sa bawat mananampalataya, kung gusto mo ng paglago, gusto mo ng masayang buhay, gusto mo ng matatag na buhay, huwag mong i-isolate ang sarili mo. Find a group of people na kayo ay magkaroon ng fellowship, magpalakasan sa isa't isa. Dumalo ka ng mga life group, ng mga Bible study, ng mga prayer meetings. Dahil Christian fellowship is essential. Naniniwala ba kayo that Christian fellowship is essential? Kung gaano kahalaga yung mga ilang mga bagay na pinagkakaabalahan natin, huwag nating paginayangan na maglaan ng oras at panahon sa tinatawag ng Christian fellowship. Ano ba matututunan po natin sa pinag-aralan natin sa umagang ito? Generosity over greed. Sharing our resources defines our stewardship. Alam niyo ba, pag hindi ka madamot at ikaw ay matulungin sa iyong kapwa, good steward ka. And lastly, God-driven growth. Yes, nandoon na kailangan natin kumilos, kumalaw, kailangan natin magsama-sama. Pero tandaan po natin, tayo lamang ang nagtatanim, pero ang Diyos ang nagpapalago.
Siya ang may kakayanan upang palaguin ang lahat ng bagay, mag-multiply ang lahat ng bagay, at mag-increase ang lahat ng bagay. Amen? Tayo po'y tumayo at tayo po ay manalangin sa Diyos. Pwede ba natin itaas ang ating kamay sa ating pong Panginoon? Close your eyes, lift up your hands, and focus to the Lord. Huwag mong intindihin ang iyong katabi. Kapatid, ikaw nakakakilala, nakakapatid, at nakakaalam kung ano ang katatayuan mo bilang isang mananampalataya. Alam mo, kung ikaw ay kagaya na ng mga taong ito ng early church, na matapos nilang isuko ang kanilang buhay kay Kristo, matapos na sila ay magdesisyon na sumunod kay Kristo, they devoted themselves into the apostles' teaching. Naglaan sila ng oras, ng panahon, sa pakikinig at pakikinig at pakikinig ng mga turo ng mga apostol. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi sila nagsawa na dumalo ng mga fellowship. Hindi sila nagsawa sa pananalangin. At grabe naman ang naging bunga sa kanilang buhay. Kapatid, saan sa apat na ito ang kailangan mong i-improve sa iyong buhay? Upang ikaw ay lumago at upang ikaw ay maging isang pagpapala para sa iba. Hallelujah. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito. Amin pong ipinapasaliksik ang aming pong mga buhay. Alam namin, Panginoon, kilala mo po kami. Wala po kaming maililingid sa iyo, wala kaming maitatago sa iyo. Alam mo po, Panginoon, kung anong level meron po kami bilang mga tagusunod mo, bilang isang Kristiyano. Ama, dalangin namin, O Diyos, na maranasan namin sa aming pong mga buhay. Dalangin din namin, Panginoon, na huwag po kami maginawa sa pagdalo ng mga gawain, ng fellowship, ng life group, ng Bible study, maging ng prayer meeting sa online man o face-to-face. Lord, we pray, O God, na bigyan mo kami ng desire sa aming mga puso na magawa ang mga bagay na ito. Salamat po. Ama, patuloy na ayusin mo ang bawat isa po sa amin. Baguhin mo kami, Panginoon. Lord, dalangin po namin, O Diyos, na makita sa amin ang tunay na pagbabago, isang buhay na inayos mo, isang buhay na binago mo. Ama, salamat po. Dahil naunawaan namin sa umagang ito na hindi kami, O Diyos, ang magbabago ng aming pong buhay, kundi Ikaw. Dahil ang buhay na binago mo ay tunay na nabago. Salamat po. Dalangin ko rin po, Panginoon, na patuloy na bigyan mo, O Diyos, ng pananampalataya ang iyong mga anak. Isang pananampalataya na kahit anong mangyari, Ikaw lamang ang kanilang sasambahin at paglilingkuran. Dalangin ko rin po, Panginoon, na kayo, O Diyos, ang patuloy na kumilos sa kanilang buhay. Lord, sa lahat ng mayroong sakit at karamdaman, Ama, minsan pa kinikilala ka namin na Ikaw ang Diyos na dakilang manggagamot.
na sa pamamagitan ng mga sugat at latay na tinamo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago, sinabi ng iyong salita, Panginoon, na lahat ng sakit at karamdaman ay binigyan mo na ng lunas. In the name of Jesus, we receive your healing power right now in Jesus' name. At sa oras na ito po, Panginoon, Ikaw ang aming Jehovah Jireh, our provider. Ikaw ang aming El Shaddai, the God who is more than enough. Natunay nga, Panginoon, lahat ng mga anak mo na nagtitiwala sa iyo, hindi magkukulang, hindi mauubusan. Ipoprovide mo lahat ng aming pangangailangan. Ama, sa lahat ng mga nandito, O Diyos, na merong hanap buhay, merong negosyo, Lord, I pray and I declare, O God, Lord, ang pagpapala mo, ipadali mo sa kanilang mga hanap buhay at negosyo. Lord, dalangin po namin, O Diyos, increase, multiplication. Lord, dalangin po namin, Panginoon, O God, ang paglago ng kanilang hanap buhay at negosyo. Lord, sa mga may trabaho, Lord, pagpalahay mo ang kanilang mga trabaho. Lord, we pray, O God, increase, Lord, sa kanilang mga sweldo in the name of Jesus. Promotion in the name of Jesus, we pray. Ama, sa oras din ito po, Panginoon, amin pong dalangin, Badi ka. Lord, lahat ng mayroong pinagdadaanan ng problema, anumang problema yun man ito, Diyos, malit man o malaki, mahirap man o madali, in the name of Jesus, I pray, O God, ang iyong pagtugon, ang iyong pagkilos, Lord, O God, na masumpungan nila ang kasagutan sa kanilang mga problema. Salamat po. Patuloy kong pinagkakatiwala sa iyo bawat isa. Pagpalain mo ang kanilang buhay. Ingatan mo ang bawat isa. Ang pabor mo ang patuloy nilang maranasan. Ang biyaya mo ay padali mo sa kanilang mga buhay. At pagpalain mo ang bawat miyembro ng kanilang pamilya. At aming idinideklara, Panginoon, ang kaligtasan ng bawat miyembro ng kanilang pamilya. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming dinadalangin sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.